Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga salitang maririnig mo kapag gusto kang manipulahin o kontrolin ng isang tao. Kapag yung mga salitang to, madalas mong marinig sa isang tao, isa ito sa mga palatandaan o mga sign na minamanipula ka niya. Makinig kang mabuti sa mga paliwanag ko sa video na ito para malaman mo kung paano nila ginagamit yung mga salitang yun. Okay, simulan na natin. Isa sa mga salitang sasabihin sa iyo ng isang tao para manipulahin ka, napaka-sensitive mo naman. Kapag sinabi sa iyo yan ng isang tao, maaaring hindi ka naman talaga sensitive. Maaaring valid naman talaga yung nararamdaman mo kapag ginawan ka ng hindi maganda ng isang tao. Sinasabi lang sa iyo ng isang tao na napaka-sensitive mo dahil gusto niyang umiwas sa kasalanang ginawa niya. Gusto niyang ipamukha sa'yo na wala siyang ginagawang mali kahit ang totoo, mali naman talaga yung ginagawa niya. Kapag hindi ka komportable sa ginagawa sa'yo ng isang tao, kasi nga hindi mo gusto, o kapag nakikita mo na ang isang tao meron siyang ginagawang hindi maganda sa isa pang tao, kung sabihan ka mang sensitive, huwag kang papayag. Ipamukha mo sa kanya na hindi maganda yung sinasabi niya or ginagawa niya. Pwede kang umiwas, pwede mo siyang burahin sa mundo mo. Ang point ko dito, huwag mo nga hayaang gawin sa'yo ng isang tao yung mga bagay na hindi mo gusto kahit pa sabihang kanyang sensitive. Next na mga salitang sasabihin sa'yo ng isang tao para manipulahin ka, wala akong sinasabing ganyan. Yung meron siyang sinabi sa'yo o meron siyang ipinangako sa'yo para gawin yung isang bagay para sa kanya. Tapos kapag inaasahan mo na or hinihingi mo na yung bagay na sinabi niya sa'yo or ipinangako niya sa'yo, bigla niyang sasabihin na wala akong sinasabing ganyan. Ang totoo, sinabi niya naman talaga sa'yo yon para makakuha siya ng pabor sa'yo or para magamit ka. Kaso nga lang sinasabi niya sa'yo or pinapamukha niya sa'yo na wala naman siyang sinabing ganon para lituhin yung isip mo at baliin niya yung nakaraan. Kapag madali kang malito o kapag madali kang mabiktima, pwede mong maisip na baka nga nababaliw ka lang talaga. Baka nga nag-hallucinate ka lang. Baka nga iba lang yung natatandaan mo. Pero ang totoo, tama naman talaga yung mga narinig mo sa kanya nung nakaraan. Kung ano man yung narinig mo sa kanya, yun ang totoo. Yun yung panindigan mo. Huwag ka magpapatalo. Kung lituhin ka pa rin niya, ipamukha mo sa kanya na wala siyang isang salita. Next na mga salitang sasabihin sa'yo ng isang tao para manipulahin ka, ikaw lang ang may issue dito. Ikaw lang ang may problema dito, sa paningin mo lang naman mali ito, yung mga ganyang salita. Ito ay kapag meron siyang maling pag-uugali talaga. Pero ikaw lang yung nag-iisang tao na sumasaway. Ikaw lang yung nag-iisang tao na pumipigil sa kanya. Kaya ang gusto niya, pati ikaw, itolerate mo rin siya sa maling ginagawa niya. Dahil ang totoo, marami naman talagang mga tao ang nakakapansin o nakakakita sa maling pag-uugali niya. Pero hindi lang talaga sila nagsasalita bilang pakikisama. Ikaw lang ang may problema dito, sa paningin mo lang naman mali ito. Kapag narinig mo yan sa isang tao, huwag kang papayag. Huwag mong itolerate yung maling ginagawa niya. Ipamukha mo sa kanya na hindi porket walang nagsasabi ay tama na. Next na mga salitang sasabihin sa iyo ng isang tao para manipulahin ka o kontrolin ka, binigay ko sa iyo ang lahat. Binigay ko sa'yo lahat. Matapos mo ko gamitin, pagkatapos ko isakripisyo yung trabaho ko at pagsilbihan ka ng walang hinihinging kapalit, ito yung igaganti mo sa akin. Ito yung mga salitang sinasabi ng mga taong tumutulong kunwari, nagmamahal kunwari, pero ang totoong gusto nila hindi naman pagmamahal. Gusto lang nilang kontrolin ka. Dahil ang totoong pagmamahal, marunong rumispeto, at ang totoong pagtulong hindi humihingi ng kapalit. Ngayon, kung madalas mo man marinig yon sa isang tao, ipinapagawa niya sa'yo yung mga bagay na papabor sa kanya kahit labag sa kalooban mo or kahit hindi talaga pwede. Kung marinig mo man yan sa isang tao, syempre, huwag kang magpadala sa sumbat.
Kung pinipilit ka pa rin na ibigay yung mga bagay na hindi mo talaga kayang ibigay, ibig sabihin nito, wala siyang respeto sa'yo at gusto niya lang na kontrolin ka. Next na mga salitang sasabihin sa'yo ng isang tao para manipulahin o kontrolin ka, naging ganito ako dahil sa'yo. Yan yung mga salitang wag na wag mong paniniwalaan. Kasi kung meron ka mang pagkukulang sa isang tao o meron ka mang pagkakamali na hindi mo naman talaga ginusto, hindi mo naman talaga sinasadya, hindi mo na kasalanan kung gusto niyang gumanti sa'yo pabalik. Kasi lahat naman ng mga tao may choice. Meron tayong sariling desisyon. Kaya kung gusto man nating maging masama sa isang tao, tayo ang nag-decide nun, hindi sila. Pero syempre, iba na dito yung usapin kung saan meron tayong gagawin pabalik sa isang tao para magtanda siya sa pagkakamali niya. Iba yon. Ang tinutukoy ko dito ay yung wala namang kontrol yung isang tao, hindi niya naman sinasadya, or hindi niya naman ginusto, tapos gagawa tayo ng mga pagkakamali para iganti sa kanya dahil lang sa ganun siya. Halimbawa, ganito, kaya ako naging manloloko, kaya ako naghanap ng iba, kaya ako naging cheater, kasi mahirap ka lang, hindi mo mabigay yung mga pangangailangan ko. Naging ganito ako dahil sa'yo. Yung ganung halimbawa. Kaya kung marinig mo man yan sa isang tao dahil lang sa mga bagay na hindi mo naman kasalanan, ibig sabihin nito, minamanipula ka niya. Next na mga salitang sasabihin sa'yo ng isang tao para manipulahin ka, kung mahal mo talaga ako, gagawin mo yan. Siguro narinig mo na yung mga salitang, pagdating sa pag-ibig, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Minsan, hindi gumagana yung mga salitang yan or hindi applicable yung mga salitang yan sa lahat ng sitwasyon. Dahil hindi naman porket mahal mo ang isang tao, gagawin mo na ang lahat. Susundin mo na ang lahat kahit hindi naman talaga pwede or kahit kasalanan pa yan. Kung marinig mo man yan sa isang tao, maaaring minamanipula ka na. Maaaring hindi niya naman talaga gusto ng pagmamahal mo. Ang gusto niya lang ay magkaroon ng kontrol sa'yo. Dahil ang totoong pagmamahal, marunong maghintay, marunong makontento, marunong rumespeto sa kung anong kayang ibigay ng isang tao. At yun yung mga salitang maririnig mo kapag gusto kang manipulahin ng isang tao. Nakarelate ka ba sa video natin ngayon, kaibigan? Comment mo naman sa baba yung experience mo. At kung nagustuhan mo yung video na ito, like mo naman. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na. Dahil marami pa tayong matututuhan at marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa iba't ibang uri ng pakikisama ng isang tao. Dahil sinabi ko kanina na ang totoong pagmamahal ay marunong rumespeto sa kapwa, gusto mo bang malaman yung mga sign na hindi ka nire-respeto ng isang tao? Kung oo, panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Maaring nandyan yan. Pagka-click mo, mapapanood mo na.